Sa nakaraang 7 araw ng paghain ng COC ng mga kandidato, ilang kilalang pamilya sa politika ang ating nakita nakakandidato. Kaya naman para sa ilan, buhay na naman ang tinatawag na political dynasty dahil sa magkakamag-anak na tatakbo sa politika. Pero ano nga ba ang political dynasty? Yan pong hihimayin ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Magandang umaga yan at maraming salamat. Ano nga ba ang mga political dynasties? Sino ang mga to? Well, unfortunately, kahit alam natin kung sino tong mga to, sapagkat para apelyido, magkakamag-anak, sa batas po, wala ang definition ng political dynasty. At alam po natin na kahit noong 1987 Constitution, nagkaroon na ng probisyon, Article 2, Section 26, na sinasabi na gigagarantiya ng Estado ang equal access for public service at ipagbabawal ang political dynasties but as may be provided by law. Ibig sabihin, as may be defined by law. At ngayon po ay 2024 na, ilang taon na lumipas, ay wala pa po tayong defined na ano ba yung political dynasty? Wala tayong definition sapagkat wala pa pong naipapasa ang mga mambabatas. Ang tawag po doon sa provision na yun ay hindi self-executing. Kailangan muna magpasa ng batas. So kaya maraming mga tao, bakit ganon? Pamilya ang tumatakbo. Bagamat ito ay pinagbabawal sa konstitusyon, hindi absolute ang pagbabawal sapagkat ang sinabi ng mga framers, bawal yan pero kailangan define ng law. So ngayon nakikita natin ganun pa rin ang kalakaran. Ngunit sa ibang banda may mga nagsasabi naman bakit natin pipigilan ng mga pamilya? Kung merong mga magpakapamilyang nurses, at doktor, abogado, bakit hindi natin hahayaan na ang isang pamilya na nasa DNA nila ang public service at ang pagtatakbo sa politika ay mangnilbihan sa bayan? At hindi ba dapat may equal access nga sa politika at public service? Bakit pagbabawalan natin na magkakadugo? Lalo na kung minsan hindi naman sila tumatakbong magkakampi, tumatakbo sila magkalaban katulad ng nasa balita kanina. Sumasalimot itong usapin na to. Ang punto de vista ko ay ganito. Bagamat personally, nakikita ko na tama nga naman na sa ibang lugar kailangan nating hayaan ng mas marami pang tao makasali sa politika. At the end of the day, ang ating firewall dito ay tayo di mga botante. Hindi naman natin nilalahat. May mga political dynasties at mga pamilya na naninilbihan talaga ng tapat sa bayan. Yung mga yun dapat ginagantimpalaan natin. Pero gaya din ng ibang politiko, kapag may isang political dynasty na matagal nang nakaupo, wala namang nangyayari sa inyong mga distrito o mga bayan, siguro panahon na pagbigyan naman natin ng iba na manilbihan para sa atin. At the end of the day, ang demokrasya nasa kamay po ng botante. Nasa inyo po yan. Kapag iboboto ninyo ay ibig sabihin yan, will nyo yan. Pag hindi nyo iboboto, ay ibig sabihin yan, hindi nyo na gusto. So, inuulit ko, hindi po bawal na tumakbo ang political dynasty sa kasalukuyan sapagkat wala pa po tayong definition sapagkat inatas ng saligang batas na kailangan mo na magpasa ng batas ang mga kongresista at mga senador kung ano nga ba ito. Pero sa huli, kayo pa rin na magdesisyon dyan. Nasa inyong kamay kung ipagpapatuloy natin ang mga political dynasty sa inyong lugar o hindi. Sapagkat sa demokrasya, kayo ang boss. Nasa kamay ninyo ang kapangyarihan. Gamitin lang natin ang tama. Yan lamang po ang punto de vista ko yung umagang ito. Balik sa inyo dyan sa studio, Dayan. At magandang umaga. Maraming salamat po, Professor Antonio Contreras.